Ang iyong mapapakinggan ay isang akdang kapupulutan ng aral. Ito ay sinulat ni Efren R. Abuig na pinamagatang Saranggola. Pero kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa bagong upload. Rading, Pakito, Nelson, pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang lalaki, 8 taong gulang, humihiling siya sa kanyang ama ng isang guryon. Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola. Wika ng ama. Hindi ako marunong, tatay. Anang batang lalaki. Madali yan, tuturuan kita. Sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinuruang gumawa ng saranggola ang anak. Tatay, ibili mo ako ng guryon. Sabi uli ng bata sa ama. Anak, pag-aralan mo na lamang mapalipad ang saranggola ng mataas. Madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon. Kinakansyawan ako sa bukid, tatay. Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan. Bakit daw kailiit ng saranggola ko? Tinapik na naman sa balikat ang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati ang mga pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumipad ng pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak. Bali-bali ang tadyang, wasak-wasak. Minsan sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola. Hinabol nilang mag-ama iyon at nakita nilang nakasampid sa isang balag. Tignan mo, hindi nasira. Nagmamalaking wika ng ama. Kung guryon yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki ay madalingang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging 14 anyo siya. May iba na siyang hilig, damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, 2 sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasokang ito. Kung masira, sa kapapalitan. Magtipid ka rin ng damit at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ang salapi, pagunita ng kanyang ama. Kawawa nga ako, tatay. Anak nga ako ng tanging may-ari ng istasyon ng gasolina at machine shop sa bayan natin. Pero ang itsura ko, parang anak ng pobre. Disente ka naman ah. Malinis ang damit mo. Husto ka sa gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra ang mga pangangailangan ang isang kabataang tulad mo. Hindi natutuhan ang pagtitipid. Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga kabarkada at madalas pinatatao sa estasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw ng walang klase. Pinahihirapan talaga ako ni tatay. Puno ng hinanakit ang tinig na pagsusumbong ng bata sa ina. Kaisa-isa pa naman akong anak. Ang turing niya sa akin, parang ampon. Hindi totoo ang sinasabi mo, anak. Alam mo, mataas ang pangarap niya para sa'yo. Bakit? Ano ba ang gusto niya para sa akin? Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero. Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama. Gayunman, hindi siya nakapaghimagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. Nang 18 na siya, napagkaisahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Mabuti yun, sama-sama tayo sa isang universidad. Mungkahi ng isa sa 5 magkakaibigan.
Pumayag siya, ngunit nang kausapin niya ang ama, tumutol ito. Inoobserbahan kita, anak. Hindi mo hilig ang commerce. Palagay ko ay mechanical engineering ang bagay sa iyo. Tanungin mo ang iyong ina. Masama man ang loob, sumangguni pa rin siya sa ina. Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama, anak. Pero sa tingin ko, engineering ang bagay sa iyo. May machine shop tayo. Sino ba ang magmamana iyon kundi ikaw? Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod at ngayoy binata na siya, hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Ayoko nang mag-aral, inay. Sabi niya sa kanyang ina nang dalawin siya nito sa dormitoryo. Tipid, pagtitiis, kahihiyan lamang ang dinaranas ko rito. Bakit ako ginaganito ni Itay? Gusto ba niya akong pahirapan? Pinayapa ng kanyang ina ang kanyang kalooban. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin sa iyong ama kundi makakabuti sa iyong hinaharap. Nakabubuti ba sa akin magmukhang basahan at magdildil ng asin? Makabubuting matuto kang magtiis pagkatapos mo naman ng pag-aaral at magtagumpay ka sa hanap buhay, magiging magaan sa iyo ang lahat. Bakit kailangan ko pang magtagumpay? Hindi ba't ipamamana ninyo sa akin ni Itay ang ating kabuhayan? Totoo yan, anak. Pero paano mo mapapaunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang hirap sa pagpapatayo niyan? Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina, subalit naisip niyang makapagtitiis pa siya. Isinubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Nakatapos naman ng inhinyera ang binata. Hindi siya pangunahin sa klase, ngunit sa pagsusulit sa gobyerno, nakabilang siya sa nangungunang unang 20. Ngayon, anak, bibigyan kita ng 50,000 piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay. Sabi ng kanyang ama nang makuha niya ang kanyang lisensya bilang mechanical engineer. Namangha siya. Akala ko ako ang hahawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Nawika niya sa ama. Bata pa ako, anak. Kaya ko pang mag-asikaso ng hanap buhay na iyan. Saka ibig ko magpundar ka ng sariling negosyo. Bakit po, Itay? Mayroon na tayong negosyo. Mabuti yung makatindig ka sa sarili mong paa. Tinanggap niya ang halagang ipinagkaloob ng ama. Humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman ibig kong isaisip mong ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. Ngunit may laso na ang kanyang isip. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng kanyang ina. Naging lubos ang paghihimagsik niya sa kanyang ama. Nagtayo siya ng sariling machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Agad-agad siyang sinadya ng kanyang ama. Bakit hindi pa sa 2 bayan ka nagpatayo ng machine shop? Magkokompetensya pa tayo rito. Akala ko ba ay bahala na ako sa buhay ko, Itay? Natigilan na kanyang ama, saka napapailing. Nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. Kung sa bagay, mabuting magturo ang karanasan. May 1 taon ding nagtiyaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulo ng bayan. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil higit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mauhusay ang mga tauhan nito. Nagkautang tuloy siya ng 12,000 sa mga kinukunan niya ng mga materyales. Nang hindi siya makabayad, inilit ang mga makinang kanyang ginamit. Nabigyan na kita ng pang-umpisang puhunan. Hindi ka sumunod sa mungkahi kong umiwas sa kompetensyon. Subukin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Noon nagsiklab ang binata. Nakalimutan niya ang paggalang sa mga magulang. Dumabog siya sa harap ng ama. Ano kayong klaseng ama? Bakit ninyo natitiis ang inyong anak?
Kasiyahan ba ninyong makikitang nahihirapan ako? Ibig kong matutuhan mo ang lahat ng nangyayari sa buhay na ito. Hindi madali ang mamuhay sa mundo, anak. Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak? Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang, kundi nasa itinuturo nila sa mga ito. Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Naglayas ang binata nang hindi man lang nagpaalam kahit sa ina. Nagpalipat-lipat sa kung saan saang trabaho hanggang sa magkaroon ng 5 taon. Nakaipon siya ng 10,000 piso at nakabili ng maliit na machine shop. Kumontrata siya ng paggawa ng tambutso sa isang auto assembler at kumita siya ng malaki. Sa loob ng 3 taon, gumawa na rin ang machine shop niya ng mga partes ng kotse. Ang dugo ay dugo, anang kasabihan, kaya dinalaw ang lalaki ng kanyang may edad ng ina. Isang araw, dumating ito sa kanyang bahay. Gaya ng dati, may pasalubong sa 3 apong lalaki. Ibig ng itay mong makita ang kanyang mga apo, pero hindi siya nakadalaw dahil sa hinanakit mo, sabi ng kanyang ina. Kinalimutan ko na, ina, na nagkaroon ako ng ama. Umiyak ang kanyang ina. Kung gayon, baka hindi na kayo magkita, anak. Nawika nito bago umalis. Sa tindi ng hinanakit, hindi pa rin niya nabigyan ng halaga ang bulalas na iyon ng kanyang ina. Nagpakagumon siya sa trabaho, naghanap pa ng mga bagong kontrata hanggang sa loob pa ng 2 taon. Kilala na ang kanyang machine shop sa Pasay. Isang araw, hindi niya nadatnan ang kanyang asawa at 3 anak sa bahay. Nasaan sila? Usik niya sa katulong. Umuwi ho uli sa probinsya. Patawarin daw ninyo ang inyong ama. Umuwi uli? Bakit? Lagi ba sila roon? Tumango ang tinanong na katulong. May 2 ulit na hong regular silang nagpupunta roon. Dinadalaw ang inyong matanda. May puot na sumiklab sa kanyang dibdib. Nang lambot siya sa galit, ngunit sa pagkaunawang patawarin ang kanyang ama, nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Nagunita niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa itaas. Nasa husay, tiyaga at ingat iyan. Magdamag siyang hindi mapalagay. Lagi niyang iniisip ang sinabing iyon ng kanyang ama. Kinabukasan, sakay na kanyang kotse, nagbalik siya sa kanyang bayang Sinilangan. Patay na siya. Bulalas na kanyang asawang umiiyak sa kanyang dibdib. May namuog na bugnos sa kanyang puso. Nahalinhan ng pagsisisi ang hinanakit. Nilapitan niya ang kanyang ina at sa pagkakayakap dito, umiyak siya ng marahan. Kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay na kanyang laman. Huwag kang umiyak. Namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Anas na kanyang ina. Walang hinanakit? Oo anak, dahil natupad na ang pangarap niya. Nasa itaas ka na. At sabi niya sa akin, pati sa asawa mo, natitiyak siya na makapananatili ka roon. Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ang mga labi nito, parang lumundag ang kanyang puso at humalik sa pisngi ng yumaong. Kasunod niyon, nagunita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa itaas. Hayaan mo, turuan kita. Rading, Pakito, Nelson, tandaan ninyo ang kwentong iyan. Kwento yan namin ng inyong namatay na lolo. Kwento naming 2. Ngayon, susuriin natin kung talagang naunawaan ba ang unang tanong tungkol saan ang maikling kwento. Narito ang mga tanong. Pangalawa, ano ang nais ipaunawa ng ama sa kanyang anak nang sabihin niyang ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay,
ingat at tiyaga. Ang malaki ay madalingang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon. At kung bumagsak, laging nawawasak. Pangatlong tanong, bakit hindi naunawaan ng anak ang ginagawang pagdidisiplina ng kanyang ama sa kanya? Kung ikaw ang nasa kalagayan ng anak, paano mo tatanggapin ang mga ito? Pang-apat, anong aral ang nais iparating ng kwento sa mambabasa? At ang panghuli, bilang isang anak, paano mo haharapin ang mga pagsubok sa iyong buhay? Salamat sa pakikinig, sana'y nakatulong sa iyo ang videong ito.